pag-romanticize or mga magagandang bagay na makukuha mo kapag nag-abroad ka. Need mo to panoorin kung decided ka na or almost decided ka na mag-abroad. Yeah, feeling ko if gusto mo tumibay sa sarili mo, may gusto kong patunayan, mag-abroad ka. Titibay ka talaga. Ay wow, ang fresh. Or sa ilaw lang. Hello guys, how are you? I know, weekly naman ako nag-upload pero itong video na to, parang 2 to 3 weeks yata akong, 2 weeks, hindi ako nag-film. Pero may mga naka-reserve kasi akong vlog na ina-upload ko. Pero ito, parang ngayon lang ulit. Took me more than 2 weeks to film something, like long form. Today, I'm cooking ginisang munggo. Nakasalang na yung munggo ko, kumukulo na. Pakita ko nga, wait lang. So yan, may munggo. Yeah. Iluto ko ngayon ng munggo kasi palagi na lang akong adobo, ganyan. And feeling ko dapat magluto ko ng mga gulay talaga. Yung mga lutong Filipino rin. Lutong Pinoy, ganyan. Anyway, today is May 3 and I'm just happy kasi the school year here will end on May 25th. So, 22 days na lang. And 22 days na lang. Pero yung working days ko, Monday to Friday lang naman ako nag-work eh. Less than 20 days. I think 15. I'm happy kasi kahit hindi pa ako makaka-uwi agad ng Philippines pagkatapos ng school year, at least I'm free. At least I won't have to, wake up early and prepare for school, for work. I'm excited. And ang bilis. Mag 4 months na agad ako dito. Ayun, dahil nga na-excite ako. Syempre pag may nililook forward ka na isang bagay, most of the time, I'm not saying na lahat ha, pero ako, most of the time, kapag sobrang excited ako sa nilook forward ko, nakakalimutan kong maging present. Like, I'm too focused sa future. Nalilimutan ko i-enjoy kung ano yung meron ako. There's nothing wrong about being excited sa future mo, but if your job requires you to be present or to be at least, parang to still, if your job requires you na, let's compare it to, sa mga nag-resign or, nag-render. I know it's exciting, di ba, kapag malapit ka na mag-last day. Pero hindi porkit rendering ka na, putyo-putyo na lang. Dapat kung paano ka pa rin sa work mo. Yun, parang pinipigilan kong sobrang ma-excite tapos mawala ako sa focus sa pagtuturo kasi my job requires me to still be present every day until the last day of school. So, yun. Tapos na ako magtalop ng bawang and ayun, haba na ng kuko ko. And ang ine-next ko naman ay tapos na yung nakakulo na siya. Before ako maggisa, gayatin ko muna yung mga dapat gayatin. Ito na yung bawang. Ba't ako nakatingin sa baba? Ito yung camera. Gagayat ako ng pulang sibuyas. Kasi yung pinakabakasyon ko, magsa-start siya, of course, 26. Kasi 25th yung last day of school. And then, I know I said sa last vlog ko, sinabi ko doon na, ano yun sinabi ko? After dito, magstay muna ako sa Malaysia for a week or less. But that's not gonna happen anymore kasi decided na dumiretso na lang ng uwi. So from Uzbekistan, magstay lang ako sa capital. From my region, I'm gonna stay lang sa capital for less than a week. Or a week. And then, after nun, lipad na ako pa Philippines. Pero may layover siya sa Thailand. So, ganun. Para wala na rin sigurong gastos. Alam niyo ba? Ano ko ba ito sisimula? Ayoko kasi yung gusto ko pa rin na maging inspiring yung videos ko dito. And at the same time, hindi lang yung puro pag-romanticize or mga magagandang bagay na makukuha mo kapag nag-abroad ka. Okay. I think I should start by saying, need mo to panoorin kung decided ka na or almost decided ka na mag-abroad kasi feeling mo wala na talagang pag-asa sa Philippines or could be really personal, like may gusto ka talagang maabot or mapatunayan sa sarili mo, you wanna do something before you reach this age. Watch this video. Nung pumunta kasi ako dito sa Uzbekistan, dito sa abroad, supposedly nandito na ako before Christmas.
But then, a lot of things happened. Nagkaroon ng issue. Tapos, I had to secure another visa. And then, at that time, syempre, nakaplan na lahat. Nakabook na lahat. Hotel, flight. And then, nagkaroon ng problem. Ganyan. And I was very disappointed kasi nag-look forward talaga ako kasi winter dito yung mga panahon na yun. Snow. And then, I was so disappointed. Kala ko, makaka-experience na ako ng white Christmas. Kasi sa social media, di ba? We've been seeing, as a Filipino or as someone na nasa country na mainit or walang snow, we at least parang dream to experience white Christmas or a white Christmas once in our life. And then at that time, nung hindi nga ako natuloy nung before Christmas dito, I was so disappointed. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi talaga para sa akin yung white Christmas and then yung pag-abroad. But then, yun nga, nakapunta naman ako dito. Hindi nga lang, tapos na nga lang yung Pasko kasi next month, a month later, saka lang ako nakapunta. So, hindi ko na-experience yung white Christmas. And then ngayon, nandito ako sa abroad, di ba? Gusto ko ma-experience yung Pasko sa Philippines. Kasi, kaya ko to naisip. Kung babalik ako dito after my contract, I'm not gonna be spending my Christmas in the Philippines. Although uuwi nga ako ng June, di ba? Pero babalik ako dito ng September. December, nandito ako. And that means na I'm not gonna be with my family in the Philippines to celebrate Christmas with them together. So yun, iniisip ko pa lang na mag-Christmas ako mag-isa ang wala sa Philippines. Parang ang lungkot pala. Ang na-realize ko lang doon, ano ba na-realize ko? I-savor mo lahat. I-savor mo lahat ng memories mo. Hanggat kasama mo yung family mo, hanggat may chance ka. Bawain sa case ko, di ba? I was so excited na magpasko sa ibang bansa ng may snow. And then ngayon, na-realize ko na malulungkot pala ako kapag Christmas ako without them. So, yun yung mga bagay na na-realize ko. Parang, parang ang hirap kasi talaga mag-abroad. Dito nga yung pera, pero yung mental health ko, kumusta na? Sa akin, wala akong reklamo sa work. Alam ko yung skills ko, alam ko yung kaya kong gawin. Pero yung yung mental health mo, yung mental fortitude mo, hanggang saan kaya ng utak mo. Kasi pagod na yung physical body mo, pagod ka pa sa kaiisip. So, di ba? Double kill. So yun, ang gusto ko lang sabihin ay hanga ako sa mga tao. I have a big appreciation and paghanga. Appreciation, paghanga. Synonyms lang kayo. Ayun, sobrang grabe yung admiration ko sa mga tao, mga OFW na kayang mawalay sa family nila ng matagal na panahon. Na even if it means na hindi sila makapag-celebrate ng Christmas, New Year together, kinakaya nila. Ako, sa tingin ko, mas magugustuhan or mas matatagalan ako sa pag-ibang bansa kung kaya kong dalhin yung family ko dito. I love my friends, pero pag iniisip ko na kaya ko talaga tiisin, basta nandito lang yung family ko. Yun lang iniisip. Kasi yung iba dito, they have a choice na dalhin yung nila, asawa, anak, family. Pero sila yung gumastos dun sa visa. Sagot lang ng government dito yung pinaka-employee. Kung gusto mo isama yung yung pamilya mo, ikaw talaga dapat gagastos. Kung hindi lang talaga mahirap iwan yung buhay sa Pilipinas, sana dinala ko sila dito, di ba? Pero it means na ako rin talaga yung pa-finance sa kanila. So, wala mahirap pili ka lang talaga Ako naman, parang may choice pa rin naman ako na hindi bumalik. And sabi ko nga, tsaka sinasabi ng friend ko, grabing side quest. Kaya ako napunta dito kasi sinubukan ko lang, tapos natanggap ako. And sa buhay ko, ang daming ganung beses na pag sinubukan ko, natatanggap ako. Tapos, imbes na palagpasin ko yung opportunity, ginagrab ko na. Sa iba-ibang bansa, to be fair, nag-apply din ako sa ibang bansa, like Taiwan, ganyan. Pero, gusto nila doon sa mga bansa na yun. Sa Vietnam, ang baba, tinanggihan ko. Sa Taiwan, gusto nila nandun na ako. Dito, parang nagkaroon ng online interview. Tapos, tanggap ako. So, ang akin parang, dahil tanggap ako, and not everyone gets to be interviewed or mapili, ganyan. Parang, nagkaroon ako ng feeling na dapat ituloy ko siya kasi once in a lifetime opportunity siya. And then, okay din yung pay. So, kaya nandito ako ngayon. And then, sabi ko naman sa sarili ko, it's not gonna be that long kasi pupunta ako dito ng January, almost end of January. And then, uwi na din ako after 4 months. So, naisip ko na, why not? So, ayun, nandito ako ngayon. Pero alam nyo, kahit 4 months na yun, I feel like I am a new person. Parang, ang laki talaga
talaga ng pinag-iba in terms of pag-iisip, good and bad. Naapektuhan yung mental health ko. And then, at the same time, mas tumibay ako, I think. Lagi yung sinasabi namin, pampatibay yan, ganyan. Yeah, feeling ko, if gusto mo tumibay sa sarili mo, may gusto kong patunayan, mag-abroad ka. Titibay ka talaga. Tapos na ako sa sibuyas at bawang, nagayat ko na. Pampatibay talaga ng pagiging tao yung pag-aabroad. Ikaw sa lahat, ikaw mamimili, ikaw yung maglilinis. Wala kang dapat ibang sisihin kundi sarili mo. Kapag marumi, sarili mo, di ba? Kapag may hindi ka naluto, sarili mo. Wala kang pagkain, sarili mo. And I think there's a beauty in all aspects kasi wala kang masisisi dahil nga ikaw lang din. Paggagayat na ako ng kamatis. Paano ba paggagayat ng kamatis? Pagpangmunggo. Dapat ba ganito lang? Or pwede na yun? Hindi naman magre-reklamo yun. Pero yun, ano pa ba yung gusto kong i-open up? Overall, malaking bagay yung pipiliin mo talaga yung bansa na pupuntahan mo. Hindi lang dahil doon may opportunity. Naniwala kayo sa akin. Malaking bagay na pinili mo talaga yung bansa na pupuntahan mo. Hindi lang dahil doon may opportunity. Kasi remember, yung pagtatrabaho na ipinunta mo doon ay chunk lang siya ng life na meron ka pagdating mo doon. Pero after your work, what happens next? Saan ka pupunta kapag rest day mo? Ano yung gagawin mo kapag marami kang free time? Dito sa Uzbekistan, specifically sa region ko, sobrang limited talaga dito. Pagdating ng 10, wala nang tao masyado sa labas. Kung meron man, mga driver, taxi driver, sarado na rin yung mga businesses, mga kainan, yung mall, wala na masyado. So, malaking bagay na ikaw yung pumili doon sa country na papasukan mo. Hindi lang dahil doon may opportunity. Ako, sa totoo lang, I would say doon ako sa nangyari sa akin. Dito lang ako, hindi ko talaga siya piniling country at all. Kasi una sabi ko nga parang ang random. Alam ko yung country pero parang ang random na ano kaya sabihin ng family and friends ko kapag sinabi kong pupunta dito. And yun nga, nagulat din sila na ba't dito ako. And then yun, sobrang nahirapan talaga ako until now na mag 4 months na ako dito. Sobrang nahirapan ako na pag rest day ko, halos wala akong mapuntahan. Kaya nga tinigil ko na yung solo date na punta ako sa ganyang coffee shop or kasi wala naman akong masyadong choices or iba lang talaga siya kapag ikaw yung turista ka or hindi ka talaga dito, hindi ka local. Tapos na ako sa aking kamatis. Yun, so piliin niyo yung country, hindi lang dahil may opportunity doon, doon na. Kasi again, yung buhay dito or yung buhay sa country na pupuntahan mo, yung trabaho ay kumbaga lang siya, one half lang siya ng pinunta mo dun sa bansa na yun. Pero after your work, anong gagawin mo? Anong pagkakaabalahan mo? So, malaking bagay na alam nyo na naaral niya yung country. Yung religion, yung culture, yung language, of course, regardless kung ano yung nature ng trabaho mo. Teacher ka ba? Healthcare provider ka ba? Anything. Dapat makonsider niyo yun. So, na-transfer ko na yung munggo. Time na para maggisa. Go-open ako dito na ilaw. Ano akong gagawin? Lagay ako ng mantika sa pan. Ano ba to? Sa lutuan. Lagay ako ng mantika muna. Hindi ko pa pala na-slice yung Eto. Beef to. Beef yung sahog sa munggo ko. Bongga, di ba? Beef. Ganito kasi yung mga hati niya. And then, gusto ko siyang mas palitin pa. So, papalitin ko siya. Mga magicin. I don't wanna see you with anyone but me. Nobody. Uy, copyright. Like you. Nakausap akong friend ko sa Philippines. Ngayon, nakapag-open up lang din, ganyan. Na kwento niya kung kumusta ako, gusto ko ba yung life dito. And I was honest sa kanya. Sabi ko, boring minsan, walang magawa. Kasi sasabihin ko, feeling ko, makakakuha kayo ng hint sa mga sinabi ko sa kanya. Sabi niya, grabe no, yung pangarap ko nasa iyo. Pero ikaw gusto mo ng parang baligtad tayo. And I completely agree na minsan, actually palaging ganon na yung pangarap ng ibang tao, tayo yung nakakaranas. Pero parang tayo, napapaisip tayo na, are we being ungrateful? Kasi yung pangarap ng iba, nararanasan natin. Tapos tayo parang gusto nating sumuko.
Nung una, ganun talaga yung naisip ko. But then I realized na, no, valid lang na ganito yung maramdaman ko kasi mahirap talaga siya. Hindi biro yung ganito yung buhay na malayo ka sa pamilya mo, ganyan. Talaga biro at all. Yeah. Nung una nape-feel bad ako. Pero wala pa akong by the time na in-upload ko to, wala pa akong, nandun pala, kala ko yun. Pag in-upload ko to, hindi ko alam kung may final decision, balik ba ako dito or hindi. Wala pa talaga. Kasi, balay natin, di ba, magka-increase. Diba? Mali natin dumating yung mga bagay na mas magpapa-firm ng decision natin. Either hindi or oo. Malay mo, may mas dumating na magandang opportunity. Hindi talaga natin alam eh. Diba? Ang bango. Nagigisa na ako ng bawang tsaka sibuyas. Tapos, susunod ko na itong kamatis. Pakita ko ba? Sige nga, pakita ko. Nauga talaga ako ng sobra. Meron talagang mga nights na lahat na makita ko sa TikTok, imposibleng hindi ko iiyakan. Ganon katindi. And alam ko sa sarili ko na hindi na lang siya homesickness. It's more than that. Pero I had to be tougher, stronger than ever. Kasi mag-isa lang ako dito. Ayoko naman na may mangyari sa akin hindi maganda, di ba? Ang bango talaga pang maggigisa ka ng sibuyas, bawang, tsaka kamatis, no? Kapag magkakasama na sila. Pero hindi na, medyo nag-okay na yung mental health ko siguro. Kaya nakakapag-vlog na ako. Pero di rin up to this week. Grabe, sobrang pangit talaga ng mental health ko. Parang pinanood ko na yung mga dapat kong panoorin na movies, yung mga comfort shows ko. Pero wala talaga nangyayari, hindi talaga nakakatulong or nakatulong, kaya siguro mas okay ako. Pero ang hirap na maging present, ang hirap mag-show up, pero kailangan. Please, I'm here. I did not give up yet. Joke lang. But at least nandito ako. Nag-show up ako for myself. Ang kati ng ilong ko. Bongga ng munggo ko, baka yung nakalagay. 5 na. So, didilim dito mga lagpas 8 or before 8. Ang haba na ng buhok ko, diba? Pinag-iisipan kong maigi kung papagupit pa ako o hindi na sa Philippines na. Kasi hindi ko gusto yung gupit dito, hindi pulido. Wala silang sinabi sa mga barbero natin sa Pilipinas. Yung mga tigsi 50 lang. Which by the way, ako naniniwala ako na dapat mas malaki yung nila, bigay sa kanila. Ang mura kasi ng paggupit sa Philippines eh. Artist sila, di ba? Pangina. Ay, pag pangit gupit mo, di ba? Buong buwan ka talaga hindi lalabas. Kung lalabas ka, meron ka namang cover sa ulo. I wish or I hope na soon mas mataas na yung bayad sa mga barbero, mga local barbers natin. Kasi magkano sa mall? 250, mura pa yun. Tapos yung mga nasa street, let's say wala silang hindi sila yung certified na kung may ganun ba yung mga certification, or let's say hindi sila ganun, pero kahit na, di ba, deserve nila ng mataas-taas din na sahod. Nalo ko na yung munggo sa pinaka ayun. Tapos meron pa dito, ang dami kong nagawa, hayaan mo na siya, pero isasama ko pa rin yan. Grabe! Ang aking ulam hanggang pag-uwi ay munggo. Yan na lang talaga ang aking uulamin hanggang makauwi ako. Ginisang munggo na may baka. Ang katitang ilong ko talaga, hindi na ako nagbibiro. Maalat ba to? Taste test. So kayo may beef. Wala pa tong tubig or anything. To be honest, matabang. Wala akong patis eh. Sa to may patis. And hindi ko alam kung thing dito yung patis. Hinaan ko na yung apoy kasi may sunog na eh. Luto na. Hindi ko na na-videoan yung ibang part. Kasi I had to charge my camera. Pero yeah, may kaalatan siya kasi nalaglag yung asin. Ang dami. Hindi ko na natanggal yung iba. Humalo agad bigla. Pero okay lang kasi kakainin naman siya with kanin. Check natin siya with rice. Okay siya with rice. And feeling ko tagal ko tong kakainin every other day yan, or every day, I don't know. Pero feeling ko tatagal to sa akin ng 2 weeks kasi naka-freeze naman siya, nasa freezer, ganun. Isa pa sa mga natutunan ko na feeling ko kailangan ding marinig ng mga excited umalis ng Pinas para magkaroon ng buhay abroad. Dapat siguro matatag kayo mentally. Sabi ko na ba yun? Kung sabi ko na, ulitin ko na lang. Ako, kala ko talaga yung mental fortitude ko doon na talaga. Pero, hindi eh.
iba pa rin. Nasa ibang bansa ka na. Di mo talaga masasabi. My friends would always describe me na ako yung kaibigan nila na masayahin, ganyan. And then, okay nga yung, kaya lahat ng challenges sa buhay. Not that I don't believe them, pero I know kasi talaga na mga soft spots ko, mas marami siya kumpara sa mga moments na kaya ko yan. Kaya medyo worried talaga ako sa mental health ko nung na-experience ko na yung giging mag-isa, yung isolation, baka even may nagayaya sa akin dito ng mga Pinoy, wala akong energy. Ayun, nasabi ko kanina, di ba, nandito ako na pampatibay. Pampatibay talaga. Yung pag-OFW, pampatibay yan. Lalo na kung ikaw yung type ng OFW na ganito, mag-isa sa bahay, pampatibay. And dito kasi sa napuntahan kong bansa, wala ditong dagat, puro bundok, puro lake, na wala pa akong napupuntahan na, by the way, kasi busy. Pati yung iba nakapunta kasi may energy sila and time. Pero ako wala. Ayun, dito ako nag-enjoy manood ng travel vlogs about Philippines. Kaya, kahit nandito pa lang ako, start na ulit ako mag-vlog. Kasi gusto ko pagdating ko sa Philippines, komportable na ako mag-vlog ulit, magawak ng camera, magsalita. Kasi ang plan ko talaga is to go to different places in the Philippines and then document. Para may balikan ako, ganyan. Nakatuwa. Nakakabusog yung munggo. Today is Sunday. Bukas, balik na naman akong school. Pero ngayon, thankfully, thank God, sana wag ma-jinx or wag naman magbago. Hindi na ako yung parang, Monday na naman. Parang tatama rin ako. Okay na ako. Siguro kasi malapit na tapos yung school year. Kaya hindi ko na siya masyadong ini-stress yung sarili ko. Pero nung April talaga, grabe. Kada dadating yung Lunes. Yung condensed milk dito nakaganto. Ang cute. Parang chamito. Yung Yakult. Parang Yakult. Nakabote. Wala akong nakikita pang mga dito na delata. By the way, saging. 21,000 siya. Almost a kilo. Pero ang per kilo niya ay 24,000 sums. So that is $2. 120 pesos. Pero bumili ako kanina. Less than a kilo yung binili ko. Try ko siya. Matamis naman na. Pero gawin natin siyang unhealthy. Maglagay tayo ng last. Kasi ang tamis. Pero masarap. Ang cute, no? Yung condensed milk. Nakaganyan. Ang sarap ng condensed milk. O yung saging. Wala ko YouTube. Sino lagi niyong pinapanood na YouTuber? Tinan nyo. Si Bea Milan Windorski. So, today is May 3, diba? Kagabi, nanood din ako dito ng Miss Universe Philippines. And happy ako na siya yung nanalo kasi nung sinearch ko si Bea, grabe, hindi lang siya yung pumunta ng Philippines para mag-compete kasi 'di ba may mga ganun naman din talagang contestants. Hindi, parang she's been active na for almost 10 years about yung mga involvement niya bilang isang half Filipina and half American. I'm glad she won, pero kung hindi man siya yung nanalo, I'd be very happy kung si Bella of the Gig or si Nicole Bormeo ng Cebu Province. Last night talaga, kung ang ang top 2 talaga ay si La Union and then si Taguig, may top 2. And then si Cebu City and Cebu Province, medyo tied sila sa naging beauty pageant analyst. But yeah, I'm glad that she won kasi I feel Philippines has a very good chance of winning the Miss Universe crown in November. November ba? Or December? Feeling ko malaking chance ng Philippines this year. Feeling ko. Kasi she's a great speaker. And then sabi naman niya, she's very vocal na ang weakness daw niya talaga ay pasarela. I mean, she didn't, during the interview after the pageant, she didn't say na yun yung weakness niya. Pero she wants to study talaga and pag-focusan yung pasarela niya. I think she has a good pasarela, pero yeah, may i-improve pa rin naman talaga. Good luck kay Bea. Another Bea. Windorski. Kasi Manalo, tapos Windorski. Tapos sa TikTok, may mga nagko-comment na kaya daw hindi nanalo si Cebu City, si April, kasi May na. Gago, diba? Malaki din talaga yung in-improve ni Cebu City, no? Kasi kabatch siya ni
Bella sa 2020 edition ng Miss Universe Philippines. Malaki yung in-improve niya. And then, I think nagbinibining Pilipinas din siya before. Malaki yung in-improve niya physically and yung sa performance talaga. And wala pa rin announcement yet nung ibang crowns kung sino yung lalaban sa ibang pageants. Kasi they have the supranational, Cosmo, Charm, Eco International, I don't know, ano pa yung iba. Pero yun, ano kaya yung placement nung iba? At this point, I'm just very excited to go home. Pero before umuwi, syempre, babakasyon muna ako sa capital, sa Tashkent. Doon, feeling ko marami akong magagawa kasi dito wala talaga eh. So, sana maging okay ang lahat. Sana wala maging problema before ako umuwi. Sana ma-enjoy ko yung Tashkent. Sana marami akong mapuntahan. Yun. Sana marami talaga akong mapuntahan doon. Digay ako ng digay. Mamaya ako, kape. Pagkaligo ko siguro. Diba? Hindi pa ako naliligo niyan, pero ang fresh. Mint. Anyway, yun lang muna. Nanood na lang muna ako dito. Bye-bye.